Hello, magandang umaga sa inyong lahat. So, day trading versus investing, alin nga ba ang para sa iyo, no? Nagtitrade ka ba o nag-i-invest? Magkaiba yan. In this video, I'll break down the real difference between day trading and long-term investing para malaman mo kung alin talaga ang para sa iyo. So, ano nga ba ang day trader? Buys and sells within the same day. So, ito yung abilisan na pagtitrade, no? Kumita ka na, alis na agad, hindi siya nag-overnight. Kaya day trader, so basically hindi siya nag-overnight. Within the day talaga binibenta mo siya. Focuses on small price moves. So tinitingnan natin dito yung mga below $20 ganon. Kasi ito yung mga may chance na umangat ng mga kung halimbawa $1 siya to $3, sila may mga chance na pag umangat mga 200%, meron pa dyan mga 1,000%, kaya sila yung mga hinahanap natin, no? Pangatlo, kailangan mo ang charts, quick decisions, fast execution. So, yun nga, dahil mabilis lang yung pag-angat nila, minsan alam mo, meron dyan mga 1 to 3 minutes lang, maangat siya ng from $3 to 20 to 30, 40, ganun. Kaya mabilis dapat yung pag-execute mo. Tapos kailangan mo diyan ng technical analysis. Andiyan yung mga charts. So mabilisan siya, no? For example, no, bumili ka ng Tesla for 10 a.m. halimbawa. Tapos ibebenta mo siya ngayon ng mga 10:20 or within the day lang din. So basically, nagde-day trade ka. Ayun ang day trader. Day traders are active. Tuloy-tuloy ang monitoring. Risky pero may potensyal na mabilis ang kita o mabilis din ang loss. So daily ka pwede kumita o matalo. Risky siya, no? So, ano naman ang long-term investors? Okay, buys and holds for months or years. So, ito yung mga matagalan, no? Pero mas risky yung day trading kumpara dito. Tapos pangalawa, based on fundamentals, company growth, financials. So, fundamental analysis tayo dito. Hindi mo na mas kailangan ng mga technical analysis kasi nga long-term investment naman ang gusto mo. So, pag-aaralan mo yung financial status ng company, may pag-asa ba siyang umangat o gano'n, etc. etc. Tapos, less stressful din to at more passive. So, wala ka masyadong gagawin. Basically, mag-invest ka ngayon tapos balikan mo siya after few weeks pero tingin lang tapos pero pwede mo siyang iwanan until mga months or year. Tiwala ka sa company, alam mo na mag-grow siya. So usually ito yung mga malalaking companies, no, yung mga stable, yung mga financial nila, ang mga Tesla, yan, mga Amazon, yan, kasi mabagal lang yung pag-angat nila pero stable naman, consistent naman na umaangat paunti-unti. Matagal nga lang siya pero mas mas safer siya kumpara sa day trader. Long-term investing is like planting a tree. Di mo aanihin bukas pero in 5 years pwede na siya mamunga. So ganun siya, mabagal pero usually talaga kikita ka. Medyo hindi siya ganun ka-risky, no? So, ito yung mga key differences nila. So, sa time, so yung day trading natin, daily monitoring, kailangan kung gusto mong kumita, kailangan andun ka tapos within the day, tapos titingnan mo kung ano yung aangat. So, doon ka mag-trade, ganon. So, check mo yon, nakatutok ka lang. So, long-term investing naman, so rare adjustment ka lang, chill ka lang pag invest mo, chill lang, tingin konti, ganun, after few weeks, few months or ganun. Okay, so risk level,
Yung risk level nito, yung day trading, high siya, no? Kasi nga, dahil nga mabilisan sila. Minsan, ang bilis bumaba, ang bilis mong matalo. So, kailangan pag bumababa siya, alis ka na agad. Okay? So, long-term investing naman, moderate lang siya to low. Low, ano talaga siya, risk, yung long-term investing. Okay, skill set. So, sa day trading, kailangan mo ng technical charts, andyan yung mga candles, andyan yung kailangan mo matutong magbasa ng mga candles, kailangan mo ng mga MACD, EMA. Kailangan maalam kasi sila yung mga talagang active, no, sa technical charts. Tapos sa long-term investing naman, fundamental analysis nga, kailangan mo malaman yung financial status ng isang company, aangat pa siya o ganun na. Stable ba? Okay. Regarding income naman, sa day trading, so potentially daily talaga kasi nga araw-araw ka magti-trade eh. Pero ganun pa man, yung risk mo, araw-araw ka din pwedeng matalo. So kailangan i-manage mo yung risk mo. So long-term investing naman, accumulated over years yan. So yun nga, matagal talaga. Kailangan mong mag-stay doon. So, sa mga malalaking company, no? Yung mga stable. Okay? So, walang tama o mali. Ang tanong lang, ano ang kaya mong i-manage? Ako, I day trade, but I respect both strategies. Ang mahalaga, you know the risk, the mindset, and your goals. Okay? So, kung gusto mo pang matuto, tutok ka lang at welcome sa Risky Game by Kabayan Day Trader.